Hello mga kaibiyang, magandang umaga. Magang-maga ako bumaba dito sa amin, no. Pupunta ako doon sa dulo, malapit sa may sapa. Meron kasi akong saging nakita doon na pwede na sigurong maputol. Na balik na kasi yung dulo eh. Ayan, no. Sa kawalan na ng tubig yata sa katawan yan, parang nabalik na. Ayan, no. Ang problema kasi nakasabit siya doon sa isang bunga hindi pa magulang yung isa eh. Yun ang problema ngayon kung paano ko ito gagawin. Pero hanapan ng paraan. Ayan, sa baba ko lang to tinataga kasi napakataas, hindi ko naman din abot dun sa dulo. Yun nga lang mahirap, baka mamaya biglang bagsak, madurog yung mga bunga. Dito lang yan sa baba namin, sa may malapit sa sapa. Sa sobrang init nga pati katawan ng mga saging na ubusan ng tubig, kaya para silang nangangayayat. Tapos yung iba naman bigla na lang nanguluntoy. Hindi pa nga siguro masyadong magulang yan eh. Pero pwede na siguro. May laman na. Tingnan ko lang mamaya. Dito lang yan sa yun doon sa kabila naman. Okay naman yung mga saging namin doon. Kasi doon yun, medyo malilim kasi sa kabila. Kasi may mga punong mangga doon eh. Kaya hindi siya masyadong apektado sa mainit na mainit. Ang tagal ko nga dyan, hinihila ko pa nga yung dahon. Ang tigas talaga kasi nakasandal siya doon sa isang bunga eh. Ayan parang kapit na kapit. Ayaw magpakuha. Malapit na nga yan. Kunting na lang yung katawan. Kaso nga lang ayaw bumagsak. Kasi nga sabit. Ang hirap kuhanin. Hanapan ko lang ng paraan yan. Naputol na nga lang yung dahon ng saging dyan eh. Yung dahon niya napatid. Kasi mabigat eh. Kahit naman taga ko ng taga dyan, malapit ng yan yung puno. Ayaw talaga. Sayang nga yung mga saging ngayon. Dito naman sa malapit sa amin, sa medyo sa kabila, yung sa kabilang side lang din, natumba din kasi nangangayayat, bigla na nangangayayat. May bunga pa naman, wala pang laman. Anong gagawin natin? Talagang hindi naman natin pwedeng huwag kang bumagsak. Naku, nahirapan na si Ibiyang dyan. Ano kayo gagawin dyan? Delikado din na masama pag bagsak yung isa. Wala pang laman yan eh. Buti sana kung may laman niya dadalawahin ko na. Kaso lang sayang. Ayan, kumuha na ako ng panungkit yan. Mahaba. Buti yung panungkit namin mahaba. Yung panungkit ng mangga yan eh. May ngipin kasi yan doon sa dulo. Yan ang sinabit ko sa ginawitan ko yung dahon. Ayan. Ay, huwag kang bumagsak. Ginawitan ko yung dahon niya, buti ka mo may ngipin. Kung walang ngipin, hindi din yan sasabit. Nahirapan ako dyan wala man akong ibang makatulong. Ako lang mag-isa. Maning kamot na lang din sa Ibiyang. Ayun, agoy, bumagsak na.
Sana hindi nadurog yung ano, nadurog yung mga laman. Ayan. Talagang dapang-dapa. Nauna pa naman yung bunga sa lupa. Buti nanapan ko ng paraan. Kaya maaga akong bumaba, kaya yan, malilim pa yan dyan. Yan yung liwanag na yan, ano lang, kalalabas lang ng araw. Kasi pag yung mga 9, 10, ako, napakainit na. Hindi na ako lumalabas yan. Ayan, no? Talagang ano siya eh. Bagsak na bagsak eh. Kita nyo, hindi pa masyado siya gulang. Iniipon ko yung mga dahon dyan. Kasi sa amin kasi pag nagputol ng saging, kailangan hawanan mo. Kasi pag, sabi nga ng papa ko noon, pag yung magputol ng saging, kailangan talagang patumbahin mo, ganyan, hawanan mo, tapos putol-putulin mo yung katawan. Kasi pag yung isang puto lang, tapos hindi mo nahawanan, diretso mo lang po, parang kinawatan daw ang style. Kasi ganun sa amin eh. Pag nakawin yung saging, ganyan lang, isang taga lang yan sa gitna. Minsan naman, nung tinatandaan mo yung may bunga pa, makikita mo na lang eh, titingalain mo, wala ng bunga. Ang style din minsan sa iba doon, inaakyat sa taas pa lang, tinatali sa ano, ay naku ibiyang, hindi yan kaya oh. Mabigat yan. Inaakyat sa taas yan, tinatali ang buwig, tapos para bang nasabit sa dahon, tapos unti-unting ibababa. Kala mo hindi ninakaw, pero tingalain mo, wala ng bunga. Ganyan ang ano, style ng kawatan. Yan, kagaya yan sa amin, no, pag putulin mo, talagang hati-hatiin mo yung katawan. Tapos ano, yung tumpukin mo ba? Kasi pag yung matuyo na, pwede mong sigaan. Mapurol pa nga yung gulo ko dyan. Kita mo nga, hindi pa masyado siya gulang, pero may laman na. Siguro kung hindi na ano yan, nalaglag, o hindi na ubusan ng tubig yan doon, hindi siya nabali sa dulo. Mga ano yan, mga May pa, mga Mayo pa ang dapat ano yan, putol. Ayan, uwi na ako. Tsura ni Ibiyang, oh. Wala pa kong kape niyan, binaba ko ng maaga eh, kaya wala pang hilamos. Ayan, paningkamot Biyang, kay wala kang ibang mautusan. Sabagay, hindi naman masyadong malaking buwig, tama-tama lang, mabibit-bit lang. Yung liwanag na yan, yung araw ka, ano lang, pero hindi pa masakit sa balat ko yung ganyan. Palalabas lang ang araw niya. Pag yung alis pinipiling, ang hirap. Pero pwede na siya malaga. Hindi lang siya masyadong malaki ang yung bulas niya, maliliit lang. Pero malaman na, pwede nang malaga. Magkapaglaga mamaya, mga kahit isang piling lang. Ibabuong pa man ako dito.
Mukhang bagoong si Ibyang. O dito kasi sa bukid, kailangan may mga stock ng ganyan. Kasi minsan pag maraming gulay, kaya yung sabi nga ng iba, yung iba tatanong, anong ulam nyo dyan? O, ham. Anong ham? Hampas talong bagoong. Hampas pala yung talong sa bagoong. Pero masarap yun. Yung mga okra, sitaw. Sarap yan, bagoong. Ano mo lang, lagain lang. Mga simpleng ulam sa probinsya. Ganyan. Dito naman sa amin matipid naman kami sa ulam kasi kaming dalawa lang ng asawa ko. Makabili kami ng kung mayroong isdang isang piraso, di hatiin namin. Solve na yung pang-ulam. Minsan gulay. Kahit wala kaming tanim na gulay dyan, pupunta lang yung asawa ko doon sa yung Tumana. May mga taniman kasi doon. Nakakahingi siya doon. Mga talong, sitaw, okra. Marami doon. Minsan nga hindi na namin maagad. Binibigay lang din namin sa mga anak ko pag pupunta dito. Matagal pa yung taniman ng gulay. Kasi hindi naman kami pwedeng magtanim dito ng ganyan kasi napakatigas ng lupa. Tsaka ang init. Doon kasi sa Tumana, taniman talaga ng mga gulay. Yung may mga patubig sila doon. Sa amin dito, wala naman kaming patubig. Ay, salamat. Natapos na. Yan, kunwari, bibilangin ko pa yan dyan. Malaki-laking buwig. Kita mo, ang liliit ng ang liliit ng bunga. Pero mas gusto ko yung mga ganyan, yung maliit. Di bakuan, hindi sumol. Ano ba yun? Hindi nakakasawa. Ay, sus, nako si Ibyang. Minsan nakakalimutan yung Tagalog bilang-bilang pa ko nung ako dyan. 8 piling daw. Naka 8 piling. Ayan Hindi mo talaga ma-perfect sa isang buwig. Meron talagang buang talaga. Ayan wala siyang laman. Saka ayun, hilaw pa nga. Pinupot-pot na ng daga Kinain na ng daga yan. Hindi yan paniki. Daga yan. Naghirap talaga. Pero okay lang naman din yan kasi siyempre buhay din yun sila. Buhay din yun. Kailangan kumain. Naghirap talaga yung pati mga hayop. Ganun. Kailangan din nilang kumain. Siyempre may buhay din yun. Ayan na yan lahat Pero magulang na kasi namuti-puti na. May laman na. Hindi lang siya masyadong malaki ang buro ba. Ayan yung nakatatlong yata o apat na piraso ang nakain dyan. 3 dyan sa isang piling. May isang piling na isa din ang bawas. Ayun